advance po sa ating Pasig Urban Settlements Office dahil araw niyo po sa February 14. Nais ko rin pong i-award ang Best in Singing ngayong umaga na si Councilor Paul Santiago. Rinig na rinig po namin kanina, ang ganda ng kanyang boses habang umaawit tayo ng Marcha ng Pasig. Sa ating PCGH staff, maraming salamat po. Lalo na po sa aking doktor. Alam mo, Dr. Fernandez, sumasakit na naman yung balikat ko. Hindi ko na naman maitaas. Pero anyway, maraming salamat po sa inyo. Hindi lang sa flag raising natin, kundi sa Dr. Castro, sa maganda ninyong serbisyo. Hindi madali magpatakbo ng ospital, lalo na sa public. Alam niyo, ito, alam na naman nila ito kasi pati nung anniversary na ikwento ko na naman ito. Pero para sa ibang mga kasama po, hindi na para sa inyo. Pag nagkukwentuhan kami ng mga ibang mayor, pati ng mga ibang governor, pati ng mga bukal sa ibang lalawigan, konsehal sa ibang lungsod, pag nagkukwentuhan po kami, halos lahat, siguro 99% sa amin nag-agree. Ang pinakamahirap para sa isang LGU na patakbuhin ay isang ospital. Yan po talaga yung pinakamahirap. Pero kahit ganun po ang nakikita natin ang PCGH, pati naman yung PCCH, pero anniversary ng PCGH, kaya PCGH muna. Makikita po natin, pag nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Health, sa nasyonal na pamahalaan, ang lagi pong sinasabi, ang laging nakikita, ay maganda ang serbisyo ng PCGH. Katunayan, nung nag-grading po tayo, kung lang yung exact technical terms, pero nung binigyan tayo ng grado ng Department of Health, hindi naman mapepeke yun talagang kung ano yung base sa inspection nila, yun po. Alam niyo po ba, ang PCGH ay nag-score ng 99% mula sa Department of Health. Kaya talagang nakaka-proud. Imposible maging perfecto ang isang ospital. At minsan, from time to time, medyo madalas nga, sabihin natin ang totoo, nakakatanggap tayo ng mga reklamo o pagpuna sa ating ospital. Kahit naman sa private, nagkakaproblema kahit sa anong pinakakilalang ospital sa buong mundo. Dito lang sa Pilipinas, kahit punta kayo sa mga kilalang private hospital natin, napupuno talaga ang emergency room, nagkakaproblema. Aminin natin, minsan nagkakamali din talagang medical professionals. Mga tao rin po yan. Pag naka-duty ng ilang oras, minsan magsusungit din talaga. Hindi natin sinasabi okay lang yun at kino-correct naman natin, kinakausap natin pag may nakikita tayong empleyado na nagkakamali o hindi maganda ang sa pagharap sa tao, pero nakikita natin yung overall maganda. Hindi lang siguro mag-agree ay yung mga trolls na pero okay lang yun, hayaan nyo sila, basta importante, alam natin maganda ang ginagawa ng mga staff natin, makikita natin na hindi naman para ikumpara sa iba, pero maganda po talaga. At dahil po dyan, ay nakakagana rin na lalo pang bigyan ng suporta ang mga staff natin at ang mga tao natin sa ospital. Kaya yung narinig nyo po, yung mga kakatapos lang o yung mga nagawa, yung supply building, na nandyan po yung hemodialysis, etc. Hindi na para banggitin yun ng isa, siguro alam na naman po natin yun. Pero yung mga upcoming, kumbaga hindi lang tayo basta, okay na yan. Kundi gusto natin patuloy na ini-improve ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Yan naman yung dahilan kung bakit kino-convert sa kasalukuyan at may major renovation ang Pasig City Children's Hospital na ngayon po ay kinikilala na bilang Pasig City Hope Medical Center. Kinonvert natin bilang General Hospital, may major renovation para lalo pang mapalawak ang serbisyo, lalo na para sa mga adult patient. Pag napupuno kasi ang PCGH, nahihirapan tayo. Kaya ito, ini-expand natin yung mga serbisyo sa adult patients sa PCCH. Kaya tayo nagtayo ng isa sa pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas, ang mega dialysis center natin. At sa PCGH naman, hindi tayo kontento na
sinasabi ng iba na maganda na siya o pag kinukumpara sa ibang public hospital na ito. Hindi. Nakikita natin, may room for improvement pa tayo. Kaya yung nabanggit po kanina, una, nagtatayo po tayo ngayon ng Malasakit Center na magiging malaking tulong po sa mga kapwa natin Pasigenyo. Of course, national program ang Malasakit Center, pero ang counterpart natin, bukod sa koordinasyon, ay yung physical, yung infrastructure component sa LGU po yan. So, siguro this month, no, baka pwede na tayong mag-operate doon sa Malasakit Center natin. Yung isa pang nabanggit kanina ni Doc Alice ay yung Doc Alice, thank you po. Yung isa nabanggit ni Doc Alice, yung cardiac catheterization lab, cardiac cath lab na lang para hindi nakakabulol, na magiging malaking tulong din po sa mga kapwa natin Pasigenyo. Banggitin ko lang din si Councilor Eric, kasi siya yung isa sa talagang tumututok din na magawa po lahat ng natin. Chairman, on help po natin, Councilor Eric, maraming salamat sa tulong. Ay, malaking tulong po yung cardiac cath lab na yan. Bukod po ron, yung drainage and road network system natin sa PCH this year din po yan. Yung waiting area na minsan nagiging problema po natin this year din po dyan. At marami pa pong iba. No, basta sinabi ng mga staff natin, sila naman yung mga eksperto, mas alam po nila kaysa sa aming mga politiko. Kami kasi mga politiko minsan, di ba, nagpamarunong kami. Pero ang totoong magaling, ang totoong may alam kung ano ang kailangan natin, ay yung mga medical experts natin. Sila, kayo, ang may alam. Kaya dapat, hanggat may request kayo o may sinasabi kayo at kaya naman natin gawin bilang isang lokal na pamahalaan, bilang isang lungsod, ang trabaho natin ay gawa ng paraan para magawa kung ano yung mga pangailangan ninyo. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Happy anniversary, happy Puso Day, Tarik. At muli po sa ating lahat, magandang umaga. Adjourn na po tayo.